video na hindi makatotohanan na punta kayo dito, madali lang ma-permanent resident, madaling kunin pamilya. Naku po, hindi na po ganun kadali. Lalo na ngayon nagsasara yung mga PR pathways ng kada probinsya. Yung mga PR pathways for student, PR pathways para sa mga temporary workers. Nagsimula na nga yun yung sa yun. Lang, gawa tayong video. Ito ng araw. Today is Saturday, November 22. Dito ako sa loob ng bahay. At yung mga anak ko naglalaro doon sa baba. Yung asawa ko nasa trabaho. Kaya dito ako sa kwarto. Wala akong susunduin eh. Saka madilim na. Anong oras na ba? It's already 5 PM. Pero yung itsura ng labas, as in madilim na talaga. Pitch black na sa labas. Tapos ngayon dapat pupunta kami sa yung Christmas parade sa downtown. Kaya lang yung mga anak ko hindi mo na talaga mayaya yung sa mga ganyan. Mga na sila, yung hindi na sila pala sama na tara, gala tayo, ganito. Wala, mas gusto na nila yung tumatambay na lang dito sa bahay, ganyan. Tapos wala pa yung asawa ko na magpipilit sa kanila. Si Rochelle nga, nagre-reklamo, 2 taon na raw siyang hindi nakakanood nung Christmas parade na yan kasi last year may trabaho rin siya. Ngayon meron ulit siyang trabaho. Pero yung last year na na Christmas parade na yan, makapal na yung snow. Saka malamig na that time Naalala ko kasi kami nila Jasmine yung pumunta nun Ngayon wala pang snow. Pero enjoy pa rin naman nung pumunta kami at nanood. Ngayon sana, mas magandang manood kasi hindi malamig. Kaya alam mo yun, hindi mo feel yung Christmas, kasi walang mga snow, ganyan. Iba pa rin pagka mayroong mga snow Saka, maganda sana mag-ikot-ikot sa downtown, ganitong oras na, merong event. Kaya lang, wala. Itong mga anak ko, ayaw sumama Di, huwag na lang. Okay lang, sa akin, pabor. Nakapag-edit pa ako at nagbibideo. Pero nga pala, next week, next week, Monday and Tuesday, mag-i-snow na, as in yung meron daw snowstorm. Makapal yung yung ibabagsak na snow ng dito sa Brandon saka sa Winnipeg. Kaya ayun na, magsisimula na. Kasi tinignan ko yung weather forecast ng ng next week. Nasa pumapatong na ng -10. Bumababa na siya ng -10. Tapos next week meron na akong nakita na nasa -20, -25. Diyos ko po, ito na naman, ang lamig-lamig. Kaya lang, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang weather dito sa Canada. Kaya nga kapag, yung, alam mo yun, pagka yung time na ganitong winter season na, pagka kami na itong asawa ko, nakaluwang-luwang na ng gastusin, tapos itong mga bata, hindi na rin nag-aaral, nagtatrabaho na sila. Pwede na kami maggala-gala. Ito ang unang-una namin tatakasan yung winter Punta kami ng ibang bansa para maggala-gala. Hopefully mangyari 'yon bago kami mag-50. Na kami, onti na lang Pero anyway, 'yon. Nakikita ko lang kasi madalas yung mga video ngayon na meron pa rin tayo mga kababayan na meron pa rin mga vlogger na nag-aaya ng alam mo yun, akala mo, tara na, sa Canada. Actually, meron din akong post na gano'n Pero, ang sinasabi ko, yung video na hindi makatotohanan na punta kayo dito, madali lang ma-permanent resident, madaling kunin pamilya. Naku po, hindi na po ganun kadali, mga kababayan. Lalo na ngayon, nagsasara yung mga PR pathways ng kada probinsya. Yung mga PR pathways for student, PR pathways para sa mga temporary workers. Nagsimula na nga yun yung sa yung sa OINP. Nagsimula na yung yung November 14. Sinuspend na nila yung OINP or yung Ontario Immigrant Nominee Program. Yan, ang masaklap pa diyan, hindi lang huminto. Pinagbabalik na yung mga applications ng mga nakapagpasa na. Talagang kinancel yung kanilang application. Isipin mo yun, naghihintay ka na lang na ipasa mo na, akala mo magiging okay na, ito na, abangers ka na. Yung pala, ika-cancel pa pala ng, ng government ng, Canada yung application. They are returning all outstanding applications of the stream.
at nire-refund. Ang kagandahan naman nito, nire-refund din yung kanilang fees. Pero kahit na hindi mo naman kailangan yung ano yung ano na yun, yung fee na yun. Ang gusto mo maging permanent resident eh. Kaya lang wala, hininto na. At ito lang, yung sumunod na isinara naman yung sa Quebec, yung Quebec Experience Program. Yun naman yung sunod na kinlose. Para isa rin yun na marami ring nag-apply para sa program na yun para maging permanent resident. Ang problema, isinara ngayong November 19 ang start na ng pagsasara. Hindi ito katulad ng OANP na in-specify kung ano yung dahilan kung bakit sinara. Yung sa OINP kasi parang puro sa mga fraud, masyado ginagamit daw for fraudulent yung program. Ngayon kaya nila sinara dahil nga doon. Itong sa Quebec, wala, hindi in-specify kung bakit. Pero mainly siguro mo na marami na kasing applicants kaya hininto na nila. Ang pinaka problema kasi sa parehong kinlose na program na yan, maraming mga po-protest yung sa OINP saka itong sa bagong sa Quebec. Ang nirereklamo ng mga nandito sa Quebec parang pinramis daw ni Canada na mabibigyan sila ng magandang buhay dito at dito na sila magsisimula. Ang problema, nag-aral sila ng French, nag-aral sila ng basta para makapasok sa program na yan. Tapos yun, bigla lang. Bigla lang yung nagsara yung yung program nila. Pero marami pa rin naman sila mga permanent residency na program, mga PR pathways. Hindi lang ito. Isa lang to sa sinara, pero ito yung isa sa pinaka kilala at sikat na pathways nila. Para lang din ito sa mga nagbabalak pumunta rito sa Canada. Kasi hindi na po talaga ganun kadali pumunta rito. Hindi po siya tulad nung mga time namin na basta pumunta ka lang dito, di ba? Sa sobrang luwang nga dati nung time na pumunta kami, kahit tourist ka, i-convert pa ni Canada. Pwede kang mag-convert ng from tourist to working permit. Ginagawa lang yung mga ganyan sa Middle East. Ganyan yung mga yung mga pumupunta mga kababayan natin sa Middle East. May dala-dala na silang resume. Kunyari magtuturi sila, sabay mag-a-apply sila. Nangyari yun dito sa Canada that time, siguro mga 2020 to 2023. Yun, hininto rin kaagad yun sa sobrang dami ng mga pumunta. Ngayon, unti-unti na sinara, pati yung sa pagkuha ng mga pamilya. Di ba? Yung mga temporary foreign workers dati na pwede kang mag-spousal kahit temporary foreign worker ka pa lang, kunin mo yung pamilya mo papunta rito, yung family unification program nila. Pwede mo kagad kunin yung pamilya mo rito. Kaya ganyan yung ginawa ng mga mekos-mekos. Kaya buong angkan nila nandito ngayon sa Canada. Inabuso rin. Tulad nung sa mga students dati, kahit yung kinuha mo na program course, yung kahit hindi bachelor, yung kinuha mo na aaralin dito, kahit mga ilang months lang, pwede mo nang isama yung di ba? Yung partner mo, yung anak mo para sila pagkadating nyo rito, yung asawa nyo, partner nyo, open work permit sila, pwede na kagad sila magtrabaho. Yung anak nyo mag-aaral, walang problema. Ngayon, hindi na. Ang nangyari na, kailangan na master's degree ka, doctorate ka, na nag-aaral dito sa Canada para makuha mo yung pamilya mo. Para mabigyan ng open work permit yung partner mo. Malayong-malayo na po talaga yung yung mga programs, yung mga pathways na dating siguro baka yung mga nagbablog na sinasabi kasi nila na madali pumunta rito sa Canada, madaling ma-PR, madaling magtrabaho. Siguro mga time na last 2 years pa, ganyan. Saka malamang for alam mo yun, for views lang, for clicks lang yung ginagawa nila para sa sa mga kababayan natin na umaasa pa. Ang problema, nabibigyan ng false hope yung mga gustong pumunta rito sa Canada. Yun lang yung sinasabi ko dito, no? Iba na po yung mga proseso natin 2 years, 3 years ago kumpara ngayon. Kaya sa mga sa mga kababayan natin na mga nanonood sa mga pinapalo nila na
ito, trabaho, applyan nyo. Ano ba to? No need for mga ganito, ganyan. Quick process, mga ganyan. Ano kayo? Do your own research. Huwag po kayong masyadong magpapaniwala kasi hindi na po ganun talaga kadali pumunta rito sa Canada. Para lang, ano lang, eye-opener lang para sa mga gusto pang pumunta rito sa Canada, no? Tapos lalo na, kahit nga, pati nga yung mga nandito na nahihirapan pa yung mga temporary foreign workers pa lang, mga student na nanganganib. Ito yung pinaka masama, temporary residents na nanganganib pang mapauwi. Yun yung pinaka masakit kasi usually yung mga kababayan natin na nakakapunta rito, sila pa yung yung alam mo yun, nag-invest na dito, papunta dito sa Canada at inubos na nila yung kung ano man yung pwede nilang resources sa Pilipinas para lang makapunta rito. Tapos sila pa yung nanganganib na pabalikin ng Pilipinas. Ang masama, wala na silang babalikan trabaho, wala na silang pabalikan na bahay, binenta na, wala na silang na ari-arian, binenta na nila. Yun yung pinakamasakit na katotohanan dito sa Canada. Kaya do your own research, no? Manood kayo sa si Ferds. Si Ferds TV, yan, maganda mag-explain yan si Ferds. Huwag niyong masyadong kukunin yung detalye sa akin. Lang ako parang ordinaryong Pilipino lang na nakikibalita lang tulad ninyo. Pero mas maganda kung gusto niyo detalyado, si Ferds sa YouTube, saka si Miss Ina. Sila yung panoorin nyo about dito sa mga immigration policies, mga doon lang. Para lang meron tayong video rin na mai-upload ngayon. Alam mo naman tayo, daily vlog tayo. Shit, vloggeries! Yun lang. Sige na, para meron tayong magandang discussion ngayon. Hindi yung marites lang, no? Sige na, like, share, subscribe, mga ganun. Yan. Sige na, paalam.